Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon may ginagawang panukalang batas itong si Senator Raffy Tulfo para sa mga hindi ko na sasabihin. So bahala na kayong manood muna kung ano itong panukalang batas na papabor kay Banat Bay sa akin at sa mga gumagamit dito sa social media. So panoorin po natin itong balitang to. May panukala. Panukala. Maganda itong panukala na ito. Marami ding mga independent vloggers na responsible. Oh. There are many of them. Me. Na although they don't report to a certain company and entity, and they're just by themselves, independent, responsible pa rin sila. And that's why siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks na para maging responsable na sila that they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, sa tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talagang pag upak lang na without thinking of the consequence because Silibayan ba yan? Hindi, ako, I agree with sinasabi ni Senator Tulfo na marami talagang vloggers dyan na matitino pa naman. Okay. Merong pa naman silang sense of being accountable sa lipunan, accountable talaga sa kanilang mga sinasabi, responsable pa sila sa sinasabi nila. Pero marami ho talaga dyan na matatawag nating, alam mo yun, yung parang pera-pera lang. Yung for the views. Oh, makikita mo naman yung kung sino yung mga vlogger na ngayon, yung upak lang ng upak, hindi yung binabalita lahat. Yung puputol lang ng clip, tapos yun lang ang pag-uusapan paulit-ulit, hindi tinatapos yung balita. Iba naman puri ng puri sa isang individual or sa isang sabi natin, yan, tulad sa presidente, puri lang ng puri, hindi naman binabanatan yung mga pagkakamali. Alam mo yung sinasabi ni Banat Bay na for the views lang, para lang kumita sa YouTube, kumita lang sa kung saang platform. So, maraming ganyang vlogger. Oh, maraming ganyan. Yun yung abogado, nagiging for the views Vloggers pa kaya. Although, I don't think, we cannot force them. Senator Raffy Tulfo, we cannot force them to join, but it is good to have a kapisanan ng vloggers ng Pilipinas kasi magkakaroon ng kung ikaw ay responsible vlogger, somehow, pag merong samahan, magkakaroon ng accountability sa isa't isa. It's not necessary na magkakaroon kayo ng iisang pinaglalaban, adikain, pero kahit papaano, pagka merong kang alam mo yun, sa nibang grupo na non-political. Okay? Ito'y non-political. Ibig sabihin, whether ito'y vlog. Kasi alam mo, hindi lang naman mga political vlogger ang may problema. Ang totoo ang dami ho dyan may problema. Kahit nga yung mahilig sa mga prank na walang kakwenta-kwenta. Yung mga vlogger na instead nakakaturo ng tama. Kasi pag tinawagan ng pansin, kunwari tawagin na nating, kasi may KBP, di ba? Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nagkaroon ng kapisanan ng vloggers ng Pilipinas, KVP. Sama, kung kinall out nila ang kapwa vlogger nila dahil sa isang irresponsable na ginawa, malaki ang impact nito. Okay? Pero it's not necessary na kailangan magkapare-pareho kayo ng opinion. Yun naman hindi tama. Pero gayon pa man, maganda rin. Kunwari, may isang gagong vlogger na bigla na lang nagmumura dyan. Tapos sasayaw na nakabrief. Tapos biglang manghihingi ng donasyon. At least pwedeng i-call out, di ba? Hoy, yung kababuyan mo, bawas-bawasan mo. Yun lang, kung yung vlogger na yun, sabihin natin, sinasabi ni Banat Bay, sumapi sa ganyang grupo or ganyang samahan.
tingin ko, sabi nga ni Banat ba, hindi lahat diyan sasali. Kasi iba diyan gusto free. Free yung, kumbaga, wala silang iniisip na no holds bars yung kumbaga. So, kahit anong sabihin nila, walang maninita sa kanila, yun ang gusto nila. Kaya tingin ko medyo may hirapan yung ganyang panukala. Pero subukan natin, baka wala namang mawawala. Hindi ka magandang halimbawa sa mga bata. Yun na nga lang, di ba? At least yun, kahit pa paano, may impact yun pag kinall out siya nitong KVP. O di naman kaya, itong isang, o ikaw, puro abogado ka pa naman, tapos puro fake news pinapakalat mo. May sarili kang batas, o di ba? At kinall out ka. At least kahit pa paano medyo, ay, kinall out pala ito. Di at least malalaman ngayon ng tao, ay, may problema sa tao na ito. May problema sa tao to. Buti hindi sinabi, may problema sa pag-iisip to. Hindi ho para sa political vlogger lang ho ito. Para sa lahat. Kaya nga maganda rin kasi meron din naman, hindi lang political vlogger ang loko-loko. Marami rin ho dyan yung mga gumagawa-gawa ng yung vlogger na nagpapakalat na yayaman ka pag ganito. Scammer yung iba dyan. Diba? Yun nga lang, you cannot force them to join. Okay? But it is also important, diba? Na magkaroon ng organisasyon na would somehow, kasi katulad ng KBP, hindi naman lahat ng media membro ng KBP, diba? Pero gayon pa man, pag ang KBP nagsalita na, medyo nakikinig ng kahit papaano, o merong dating yung kanilang sasabihin. And hindi naman sila nagbibigay ng kanilang komento na political. Hindi ko sila ganun eh. Yung pansinin mo yung KBP, hindi naman sila na namumulitika pagdating sa kung sisitahin nila yung isang tao dahil, ikaw, dilawang ka, walang ganun. Yun lang, pag sa vlogger, malamang ibabash yung samahan na yun, yung sinasabing KVP, yung kapisanan ng mga vlogger. Ibabash at ibabash to dahil maraming hindi sasali nga dyan sa sa kapisanan ng mga ganyan, mga grupo na yan. Dahil gusto nga nila ng gumawa ng sarili lang nila. So, siyempre, may mga follower yun. So, sigurado, ibabash at ibabash lang din nila yun. Kaya nga maganda rin ito. Somehow, simula. At least makatulong. Kaya lang, ewan ko kung hindi naman siguro kailangan ng batas dyan para gumawa pa ng ganun. Or, maybe, hindi na kailangan. Actually, pero tingin ko kailangan dyan may isang tumayo na vlogger din. Kaya lang vlogger. Siguro si Banat Bay pwedeng tumayo dyan para maging leader o manghikayat na sumapi yung mga ibang vlogger na itayo yung ganyang grupo. Remember, nangyari na yung kay Marcos, di ba? Yung United Vloggers na-dissolve din dahil iba-iba nga yung pananaw dahil yung iba nga for the views, yung iba gusto lang talaga ng kumbaga yung prinsipyo nila hindi pare-parehas. So nabuwag din kagad yung grupuhan na yon yung panahon ni Pangulong Marcos. Nung nanalo na siya, 'di ba, nagkaroon nga ng sila Coach Jarrett yun, alam ko pagkakaalala ko. Sila Sangkay, yan sila yung nagtayo ng grupo na yon pero hindi nga natuloy. Dahil hindi nagtagal, nag-disband din dahil nga iba-iba yung pananaw nila. Merong mga hindi natuwa sa ginagawa nila, yung mga matibay yung paninindigan. So, tumiwalag din kaagad sila dahil nga hindi nila gusto yung patakaran na ginagawa nung nagtayo ng United Vloggers Association na yun, yung ginawa nilang yun. So, abangan natin, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa panukalang batas nito ni Senator Raffy Tulfo kung magpo-prosper. Pero, siyempre, di ba, expect the worst, hope for the best. So, maraming salamat po. Pinlano namin dati yan. Sa